Hi, this is Jimiel from Cagayan de Oro City and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and the notification bell para updated kapag may bago tayong upload. Nagbabalik ang one of the most requested episodes sa atin ng mga ka-okra, no? Ito ang Canthoughts. But this time, maraming gusto ng Canthoughts. Gusto ng Canthoughts. But this time, ang pag-usapan nila music of the 90s, ha? Pero bago yan, hello ka-okras. Magpa-sign up kaya tayo, Jed. Para malaman natin talagang sino. Nang gusto ng Canthoughts. Sige. Oo. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world. Welcome to episode 206. Grabe, naka-206 na tayo of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako pa ang inyong Jed Seller na si Jed, together with our busy corporate bees. Ang mga talaga namang walang... Grabe, corporate bees talaga ha, hindi slaves. Grabe yun. Alagad ng salapi. B-E-E-S yun as in bubuyog, bees. Corporate bees. So, ito ang ating mga busy bees sa corporate life nila. Si Isha, at ang ating Eat Girl Isha, at ang ating master storyteller na wala na namang na-discovering bagong linya. Galing Miss Universe. Kasi hindi na naman tayo ka-chance. Wala tayo sa Q&A. Correct. So, si Catriona pa rin. Congrats, Catriona. Ay, sasabihin. Congrats, Catriona pa rin tayo. Hanggat walang nananalong iba. Oo. Congrats, wala Catriona. Hindi ka magpapahinga ka talaga, Catriona. Hindi talaga magpapahinga every year. Tama. Pero sabi nga naman, we're still proud of you. Di ba lang ganun yung art card? Lahat ng art card. We are proud of you, Chelsea. We are still proud of you, Chelsea. So sana wala nagpagupit sa inyo sa mga ngayon, salon, mga parlor, kasi baka ma-murder ang yung mga hair, no? But anyway, hello sa mga nakikinig sa atin sa Spotify at mga nanonood sa YouTube at sa Facebook sa ating special edits ng vidcast. Hello sa inyo. At syempre, sa lahat ng members natin sa patreon.com/siligangsagabi na nakakapanood ng buong extended version ng ating vidcast. Hello sa inyo. Bumati sa kanila, guys. Bati niyo sila. Say hi to them kasi nakikita nila kayo. Nakikita nila kayo hanggang sa part na ito. Pasensya So, na, mag-hi puyat kayo. kami. Wow. Kasi kami yung backup vocals ng Beanie. Charles. Correct. Kaya pag may narinig kayong mga ganun, sila yon. Kami ang ganun. Mariwagang alam mo, Charus, mali pa wala. Hoy, pero congrats sa Beanie, sa kanila ng 3-day ko. Close. Akala mo naman talaga close. Congrats. Grabe, pasabog pa rin talaga yung day 2 tsaka 3. Sobra, ang ganda. Talaga, galing mo talaga Pero favorite yung day 1. Favorite yung day 1. Kasi yun palang napapanood mo. Hindi, kasi mapapanood ito na Wednesday. Ay, sorry. Kaya yun lang yung kinamit ko kasi yun pala yung sure ako na okay, walang Basta ako napanood ko yung day 1 sa TikTok. Okay na. Grabe. Kompleto. Dami ka upload. Ako, inisip ko na lang, kung pagod ako, mas pagod ang Beanie kasi grabe yung sayaw. Wow. Grabe. Isipin mo, tsaka yung pressure, ikot sila sa stage. Diba? Ikot-ikot. Tsaka lumilipad-lipad na sila ngayon. Harness pa sila ngayon, diba? So, mas physically taxing yung yung sobra. Concert. Anyway, congrats, girls. All for the blooms. Gusto nila masaya ang manonood. Which is, I think, na-deliver naman ng ating Beanie girls. Correct. Agree. Sana tuloy-tuloy ang arangkada ng Beanie. Diba? Nanalo pa sila sa MTV, European Music Awards. Yes. So, Best Asian Act ba? Tama ba? Correct. Best Asian Act. Winner. Dami nangyayari sa kanila.
Pero sa atin, tuloy-tuloy pa rin ang journey to 1 million downloads. Kaya naman, keep on sharing the pod and stream our episodes. Siligang Express on Mondays, 10 a.m. And Siligang sa Gabi main episodes every Wednesdays, 12 noon, wherever you get your podcast. At by the way, may pasabog tayo later para sa mga gustong, yung sobrang tagal lang gusto mag-Patreon pero hindi pa nila ma-afford. Ito na ang chance nyo mamaya. Sa dulo ng episode, malalaman nyo kung ano yung pasabog natin for that. Okay? So, abangan nyo yan. Pero ngayon, simulan na natin ang ating discussion. Before we start, nagbaon kami ng taglilima kami ng feeling namin yung mga 5 90s music or music from the 90s na favorite namin at saka yung nag-define talaga ng 90s parang decade of that years, no? Ano ang palagay nyo nagpapa-90s sa 90s music? Like, meron ba kayong specific na tunog na hinahanap pag 90s music siya? Kasi for example, nung lumabas yung Bedchem ni Sabrina Carpenter, ang sabi talaga sa akin ni Isha, huy, tunog 90s R&B. Ganun yung sabi sa akin ni Isha. So, ano yung nagpapa-90s sa isang song? Alam ko may tawag sila yung mga music professional dun sa ganong klaseng tunog. Pero ako pag hindi ko rin kasi alam kung anong tawag doon. Pero yung alam mo yung tunog na, yung bagsak niya, tapos yung, paano ba? Yung feeling na binibigay niya na parang, oo, yung vibe. Hindi siya nostalgic Hindi siya yung vibe niya na parang, you know na, okay, this is my jam. Ganon. Oo. May sweet spot si R&B 90s na gusto ko. Yeah. Oo. I can't explain maraming songs correct, sa R&B 90s na maraming songs na malandi at saka sexy. Pero ang ganda ng pagkagawa. Alam mo yun, yung parang suwabe, ganon. Oo, ang landi niya na parang, ganon. Siguro taga 90 si Mike. Malandi. Diba? Parang may ganun siyang factor. Pero yung 90s din for me, parang isang characteristic niya, sobrang diverse na music nun. Kasi, naalala nyo dati, may mga music from pop icons, may mga Madonna, may mga, di ba may mga Michael Jackson, may mga Celine Dion hits. Tapos may mga boy bands, may girl bands, may Spice Girls, may Backstreet Boys, may NSYNC na mga panahon na 90s. Tapos meron ding mga country music, sina Leanne Rimes, di ba? Yung mga I Need You Like Water, Like Breath, Like Rain, mga 90s music yan, country music yun. Tapos meron ding mga verses sa mga pop princesses, si Christina at saka si Britney Spears. Di ba 90s correct. Yung kaanuhan ng labanan nilang dalawa. So feeling ko, hindi siya kagaya ngayon na parang lately, merong dominant music sa atin. Like ngayon, puro pop or K-pop, di ba? Laging ganon. Noong nakaraan, puro banda, di ba? Dati noong 90s, ang dami niyang iba-iba. So, ngayon, mag-rundown tayo ng 5 top favorite songs natin from the 90s. And sasabihin natin sa mga ka-okra why we like these songs. At syempre, just like any other Kanthot episode, may playlist tayo na collaborative na ilalabas, no, kasabay ng episode na to para makapagdagdag din sila ng mga favorite nilang 90s music at pwede na rin maging ultimate ka-okra 90s Kanthots playlist. Okay, so available na yan, link sa show notes. So puntahan nyo lang yan. Simulan na natin. Sinong gusto mag-start? First song from the 90s. I think ikaw na, Jed. Kasi... Okay, sige. Ako na nga. Ibinalik. Go, Jed. What if si Mike ang mag-start? Sige. Go, Mike. Oo, go, Whichever, Mike. you guys. Go ahead. Or what if ikaw, Isha, dahil mapanuro ka? Hindi. Mapanuro. Gusto ko yung mapanuro. Hindi, si Isha yung estudyante na na sinasabi, nagtataas ang kamay kung mga gusto sumagot. Siya nakababa ang kamay, pero siya ang tinawag ng teacher. Siya ang tinawag ng teacher kahit nakababa yung ang mga kamay. iniiwasan mo na tingin. Tapos ikaw pa yung tinawag. Ikaw yan. So why don't we start with you, Isha? Sige. Okay. Kala mo dyan, go. First song ko is from Sixpence None the Richer. Dalawa. Pero i-fall ko under one na lang din. Yung Kiss Me or yung There She Goes. There she goes. Pero, yung There She Goes, Beatles original yun, di ba? Ay, tama ba? Or hindi yata? Parang hindi yata. By the LAs. Sila ba yun? Sino yun? Hindi ko alam. The LAs.
Sorry, hindi pala Beatles. The LAs pala. Regardless naman kung sinong artist, gusto ko yung kantang There She Goes. Why? Tell us. Nakaka-main character vibes siya sa akin. Na parang pag pinapakinggan ko, gusto ko siyang pinapakinggan pag nasa kotse ako mag-isa. Sa Grab, ganun. Or sa... pag okay. Oo. Kasi wala, Tapos, gusto ko siya kasi may nirecommend sa aking series nun sa akin, si Ninang, yung The Gilmore Girls. Na pinanood ko siguro 3 years ago lang. Tapos narinig ko rin yung kantang yun doon. Tapos ganun yung scene na yun. Ganun yung parang feeling ko rin na ganun din yung nararamdaman ko pag pinapakinggan ko yung kantang yun. Kaya gusto ko siya. Kasi parang Girls. siya, There She Goes. para siyang theme song ng isang rom-com. Parang gano'n, no? Yes, para siyang parang slice of life yung kantang for me. Bongo ng slice of parang life. Slice of life. Cake ba yan? Takot Takot yun. Slice of cake lang yung gusto ko. Slice of cake yung nasa isip. Pinatay. Or ano yung term na natutunan natin? A sliver of life. A sliver of life. A sliver of life. Ikaw, Kayo. Mac, anong first song mo? Ang first song ko from the 90s is Dreaming of You Sino yan? by Selena Gomez. Selena Gomez. Di ba 20s na yun? 20s, 2000s na yun. Selena yun. Yung Selena yung Hindi ba 90s yung namatay? Oo, yung namatay. Kay J-Lo. Pinatay ba o namatay? Hindi ko alam eh. Basta parang, di ba may ganong movie? Basta patay na siya. Basta patay na siya. 'Cause I'm dreaming of you Tonight. Till tomorrow, I'll be holding you tight. Hindi, maganda lang siya. Nagandaan lang ako. Maganda lang siya. Diba? Wait, parang may napanaginipan ako isang araw. Ay, yung dancer. Yung dancer! Yung mga dancer ng Beanie. Dancer ng Beanie. Sabi niya, ang papogi na mga dancer ng Beanie. Napaginipan ko sila. Uy, wala na talaga tayo tinago dito sa podcast talaga natin. Sorry. At least di ko sinabi na wet dreams yun. Huy, nasabi mo na. Nasabi mo rin. Sorry. Kuya ko. Sorry. Okay, bakit? Bakit yun ang favorite mo? Yun lang yung nakita ko sa Spotify. Yung kaklase mo nag-cramming, yun ang sinabi. Oo, totoo, literal. Pero maganda talaga yung song na yun. Pag napakinggan ko siya, naalala ko yung movie. Hindi ko napanood yung movie na. Yung si J-Lo yung gumanap. Oo, hindi ko napanood. Talaga. Siya. Maganda nga yung lyrics yun. Okay. Ako ang una kong song for our first set. Ito ay song ni Usher na nirelease noong 1997. At isa ito sa mga pinaka-sexy na songs na napakinggan ko sa tanang buhay ko. Ito ay pinamagatang Nice and Slow. Nice and Slow. Wow. Diba? Diba? Ito yung song na pag millennial ka, intro pa lang, alam mo na yun. Yung bagsak, diba? Yes. Mga first yung may 4 beats. Correct. I can name that tune in it has that lagkit. Di ba may lagkit exactly. Hindi ko ma-explain. Basta, iconic. Iconic siya. It's 7 o'clock on the dot in my drop top, cruising the streets. Wow. There's a lagkit. Diba? Lagkit. Mm-hmm. Tapos, para ma-imagine nyo kung gano'n nakatanda yung song na yan. Nirelease na 1997. 27 years old na yung song. Simula na na-release siya. Siya ang isa sa mga epitome ng mga sexy R&B tracks noong 90s. Kaya yun ang isa sa mga favorite ko. Okay. Yes. Song number 2, Isha. Ang song number 2 ko ay, pag naririnig ko siya, naiyak ako nung bata ako. Wow. Hanggang ngayon actually. Feeling alam niyo to, alam niyo yung Tarzan na movie? Oo, alam ko na Naku, yan. Naalala ko yung Alam Tarzan talaga na Bakit talaga. naalala Oh my gosh. Naalala ko talaga yung Ibang Tarzan. Tarzan na naman. Ay, ano ba to? Walang team song yun. Ay, di, kasi akala ko napanood na ni Ish. Akala ko update to nung pinanood na niya. Ito po yung in-upload ng Tarzan Disney. ba? Hindi yung Disney. Tarzan. Disney pala. Tarzan. Yung Disney Hercules pala. is Okay. Hercules is 2000 something. Sorry.
Yung sa Tarzan na Disney. Yung kay Phil Collins. Kay Phil Collins, You'll Be in My Heart. Yes. You'll be in my heart. So, kung may isang sasabihan ng You'll Be in My Heart, sino ito and why? Daddy ko. It's, yun yung maganda sa song. Parang, it's so sincere. And, correct. Wala, ang sincere nung song na parang, you'll be in my heart, you'll be with me forever. Ganun. Forever. Yan, that's one of my parang childhood nostalgic 90s music na correct. Pag naririnig ko, ewan ko, naiyak ako or nag-automatic siya. Feeling ko pag artista ako, yun na lang yung hugot song. Parang saan ka mas mabilis maiyak? Sa You'll Be in My Heart o sa Anima Christie? I think humayot ihayag. Alin doon sa tatlo yung pinapapaiyak sa'yo? Anima Christie pa rin. Anima Christie. OG listeners lang makagets nung Anima Christie conversation natin. So, yung iba dyan ko din yung gets, pakinggan yung mga lumang episode kung ba't ako sa Anima Christie. But yes, Anima Christie pa din. Okay. Anima Christie pa rin. Ikaw, Mike, kung may sasabihan ka ng You'll Be in My Heart Forever, sino ang sasabihin? Nakatako. Hindi mo sasagutin. Nakatako. Jed, nakatako. Hello? Wow. Maayo. Kabayan. Ate B ko ba yan? Sa'yo lang ako. Sabi Ate B. Nakita niyo yun? Yung clip sa TV Patrol. Hindi yan. Yung tatama ng TV. Ay, hindi ba yun? Kala ko yung gano'n. Diba? Yung gano'n May bago siya ngayon. Yung nasa remote siya, tapos sinasabihan niya yung cameraman niya o producer niya. Sabi niya, sa'yo lang ako ha. Ganun yung sabi niya dun sa... Sa'yo lang ako. Kaya parang sinasabi ng mga meme. Pero nabis pa rin yung tapos tinago uli. Nakakatawa yun. Ate B, ang second song ko ay From Dreaming of You. Punta tayo sa You Raise Me Up. Grabe naman. Wait, 90s You Raise Me Up. Diba ang Josh Groban? 90s si Josh Groban, diba? Nauso ang mga interpretative dancing, ang mga ano nga yung prayer na sinasayaw, mga ganun. Doxology. Mga doxology, ganyan. Ay, 2001. Pero parang pasok na rin. Sige, kasi 2 years lang naman ang inano niya. Carry na rin. Sige, go. You Raise Me Up. Kasi kasagsagan niya ng mga practicean, anong material. Feeling ko, sinayaw namin yan. Naalala ko, hawak ko pa yung paanong classmate ko. Kasi naka-control siya sa likod ko. Sa likod ko, nakaganon ako. Yung kamay ko, nakaganon sa likod ko, magkadikit. Tapos aapak siya sa likod ko. Tapos isang tuhod niya nasa shoulder ko. Ganyan. Tapos, nakaganon siya. Nakatuho siya na pag ganon. Naka-ano kayo niyan? Naka-tights kayo na itim. Kami white lang, tapos may sash kami na blue. Na ay, taray. As an apostoles. Tapos ang peg ko, gano'n lang ako. Yeah. Wow. Ganda. Ramdam ko yung internalization mo doon. Okay. Pero kami violation ka, hindi yung 90s 2001 oh my yan. God. Ay. May sobra ko isa. Okay. Sige. Yung isa, ilagay mo yung isa. Ano yung isa mo? Bibigyan ka ng chance. Yung isa ko pa ay From You Raise Me Up to Stop Right Now ng Spice Girls. Ayan. Legit 90s yan. Totoo. Ano pa yan? Yung cassette tape days pa nila yan. Tsaka inaabangan ko yung palagi sa MTV kasi nagna-number 1 yan tsaka sa Mix. Correct. Tama ba? Mix ba? Parang MTV pala. MTV. Kasi parang 2000s yung Mix eh. Pero yan, totoo. Inaabangan ko yan sa MTV. Kaputukan ng MTV. Doon mo makikita yung unang release sa mga music videos. Di ba ganun yung MTV dati? Ang galing. In fairness. Correct. So kung ikaw ay isang Spice Girl, sino ka and why, Mike Tan? Ay, ako si Baby Spice ako palagi. Wow. Bakit? Emma Bunton. Bunton. Hindi mo lang Bunton. Bunton talaga. Emma Bunton. Kasi ako ngayon eh. Ikaw si Emma Bunton hininga. Oo. Late yung ganun ako. So, Emma Bunton hininga. Nung kinasal ako, ang napansawa ko hininga.
Emma Bunton, hininga. At saka you decided to keep your surname, yung may dash. Yes. Emma Bunton. Emma Yes. Bunton, hininga. May bago na naman tayo na unlock na karakter. True. Emma Bunton, hindi nga. True. Totoo, So, medyo, Baby Spice, ang ano. Emma Bunton. Hininga. Ganda ng Bunton. Dash hininga. You're invited to the wedding of Emma Bunton, hininga. Hininga. Bunton, hininga. Di ba ganon? Hindi, di ba ganon sa invitation? Bunton, dash, hininga, Hininga. nuptials. Di ba ganon? Ang perfect door. BH ang initial sila sa LED sa Oo, di ba? Bunton, hininga. Si Su nga daw, may nakita ko si Su Ramirez. Niligawan pala siya ni Charlie Puth. Kaso, hindi niya tinuloy. Kasi ayaw niya daw ayaw niya daw makasal kay Charlie Puth. Bakit? Dahil? Kasi yung maging pangalan niya, Su Puth. Su Puth. May naman siya. Suan Ano pala ka? Suan Puth. Ay, kung mabilisan, Su Puth siya. Si Su Puth. Suput. May si Suput. May si Suput. Hoy, grabe. Grabe ka. Nakita ko lang ano yun, breaking news yun. Parang, niligawan pala ni Charlie Puth siya. Visit ka talaga. Okay, ito ang aking second song for our first set. Ito ay isang pop rock song na naging video kay classic na for millennials like us. Ito ang Stay by Lisa Loeb. Yes. Diba? So, yan? Nirelease siya 1994. So, ibig sabihin, 30 years old na ang song na ito. Kaya siya nakakatuwa rin sa akin. Para siyang walang chorus. Kasi parang dire-diretso yung lyrics niya, di ba? Yung kwento niya, oo. Oo, yung kwento niya tuloy-tuloy. Hindi siya parang yung structure-wise, hindi siya yung parang chorus na uulitin mo yung buong paragraph, di ba? Or buong stanza. Yes. Yung kanya, iba-iba talaga yung sinasabi niya for the whole song. Kaya nakakatuwa yung song. Very, storyteller talaga siya. My third song is Out of Reach by Tita Gabriel. Yes. Tita Gabriel. Bakit mo favorite yan? Out of reach. It's about, kasi nakaka-relate ako sa song na yun. I think marami man yung na-in love ka sa isang tao, tapos na-realize mo, hindi niya nire-reciprocate yung feelings niya. So parang one-sided siya. Love. One-sided siya. Okay. Tapos ang maganda dun kasi yung in-end niya yung song na parang okay lang. Ah, Tagalog? Tagalog yung ending? Hindi. Kasi usually, di ba, pag yung ganunong kanta, ini-end nila na parang, pag sad song siya all the way. Ito parang, sinabi niya in love siya, tapos sinabi rin niya na, hindi pala niya ako gusto. Tapos sinabi niya na, okay lang, parang I'll find somewhere. I'll find out, somewhere out there na kaya rin akong mahalin. Ganon. So, ang ganda kasi nag-full circle siya. Plus, tinugtog din siya sa Bridget Jones' Diary if naparoon niyo na yung movie na yun. Maganda rin yun. Hindi ko rin napanood. Renee Zellweger yun, di ba? Yeah. Usually, din ako kumukuha ng mga kanta sa mga movies. Minsan gusto ko yung soundtrack. Movies. Inaano ko talaga, tinatandaan ko yung lyrics para mahanap po yung kanta online. Isa sa nagustuhan ko rin talaga is ang Quit Playing Games ng Backstreet Boys. Oh, yes! Quit playing games with my heart. Okay, bakit mo gusto yan? Kasi sobrang nagagandaan ako dun sa yung rain scene, yung wet scene nila. Wet scene? Wet scene? Di ba yung ulan? Yung ulan, tas may wet scene. Yung mga splash ng mga water sa dyan. Okay. So dahil sa music video, wala ka namang crush sa noon, Backstreet Boys? Ay, dati ang crush ko noon, hindi ko pa inaamin sa sarili ko, si Nick Carter. Okay, si Nick Carter. Kasi di ba parang, sino ba yung namatay? Siya ba yung namatay? Hindi. Si Aaron? Ang namatay si Aaron. Si Aaron. Okay, sorry. Aaron, kapatid niya. Ito yung sa akin, ang third ko ay theme song din ito ng isang series na hindi ko naman napanood, pero dahil nga like ko siya napapakinggan, noon, parang tumatak na siya sa akin from the 90s talaga siya. Ito yung theme song ng Dawson's Creek by Paula Cole. Yes! I don't wanna wait. Yes! Perfect ka naman dyan. Paano yung Dawson's Creek? Hindi na ba yun eh?
Tabing Napanood ko, ilog na pero inabutan ko eh. Tabing ako ilog napanood ko yung Dawson. Maganda siya. Maganda. totoo. Very tabing ilog nga. Kasi video kay ano rin yan, staple na rin yan sa ating mga millennials. At nung nagre-research ako, nakakatuwa daw to kasi si Paula Cole yung nagsulat. Bakit? Bakit ka tawa? Parang ano siya, pasang-awa lang ba siya? Hindi siya brainy. Paula, hindi pala. Paula Cole. Ano ba yan? Pala. Di ba nag-school yan? pala. Oo. Paula Grabe. Cole. Paula Cole. Si Paula Cole, nung sinulat niya, yung song ay tungkol, ang inspiration ay nung nakikita niya na malapit na mag-pass away yung grandfather niya. Kaya yung lyrics niya, I don't wanna wait for our lives to be over. Kaya parang inaano na niya na, is it yes or is it sorry? Sabihin ko na ngayon kasi nga, kasi hintayin ko pa na matapos yung life natin na hindi ko nasabi at all. Parang ganon. So, ganon yung, ang inspiration ay ang grandpa niya. Diba? Ako, inspiration ko lang sa Backstreet, yung white na wet look nila, tas yung sa'yo, Jed, may meaning talaga. Lalo na naman akong, lumubog na naman ako. Sabi, wala na lang kakwenta-kwenta tong pinag-aano ni Mike. Di naman. Puro ka-urban na naman. Puro mga ka-wet look ka ng mga pinag-aano ng person. Wala. Nagkataon lang na yun yung, inspiration ni Paula. Ikaw nga sabi mo hindi nakapasa si Paula Cole sa Kasi nga sabi niya kay mama niya, Paula Cole, mama, may score si Paula Cole. Kamusta ang grades mo? Tinanong na nanay ni Paula. Ano sagot ni Paula? Mom, you named me Paula Cole. Now asking me what's my score? What's my grade? Invitation. Ang ganda. Nagtatagalugan sila Paula sa bahay. True. But anyway, yun ang ating first set ng Can Thoughts ng 90s, songs from the 90s. Magbe-break muna tayo saglit. Magbabalik ang Siligang sa Gabi, the podcast. Hi, this is Jimiel from Cagayan de Oro City and I love Siligang sa Gabi, the podcast.